Higala, kumusta? Adunay usa ka political analyst nga ni BIBI sa atong lugar sa Southern Mindanao or sa Southern Philippines. Yang gipamahayag nga siya kuno nagpuyo siya sa norte o sa Luzon nga ang Human Development Index susama sa Europe ug iyang gi-BIBI nga ang Mindanao ang atoang Human Development Index susama sa Sub-Saharan African country. Unsa man kining Human Development Index? So kining Human Development Index usa ka na ka tool aron pag-assess ug pagsukod sa social and economic development sa usa ka lugar. So iyang gipanghambog nga sa norte ang ilang social and economic development susama gid daw sa Europe, sa Southern Europe. Apan dito daw sa Mindanao, sa Southern Philippines, susama daw sa Sub-Saharan African country ang atong social and economic development. Muto mo na mga kaigsunan. Noon, kung dili ta maning kamot sa matag usa, dili ta mo trabaho, dili ta maning kamot sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi. Matinuod ka nang gisulti ni kining usa ka political analyst daw nga si kinsa na Richard Hidarian. Grabe niya pag BIBI sa taga Mindanao. Mabiay-biayon kayo ang iyang mga komento. Pero sige lang, sagdaan nato na siya. Makaluluoy kayo ang kahimtang ni former President Rodrigo Duterte sa dihang siya gidakop. Wala siya hatagi o due process kay nalatid sa Rome Statute sa ilang balaod sa ICC nga ang usa ka dinakpan kinahanglan nga moderitso una sa local competent court aron iyang i-verify ang warrant of arrest kung balido ba kini. Apan sa sitwasyon ni former President Duterte, gidali-dali, giguyod og wala hatagi og respeto sa usa ka general og sa mga kapulisan. Nga din sa iyang panahon, ining mga pulis idoble gani niya ang iyang sweldo. Og makaluluoy kayo tan-awon si former President Duterte. Daghan ang naghudyaka, nag-BIBI, apan majority sa katawhang Pilipino hilak naguol ug naluoy sa atong pinalanggang former President Duterte. Adunay usa ka general nga nasuko og walay respeto ug ningon nga kung dili sa mukuyog iyang guyoron. So ingon ni ana kaway batasan ug kaarogante ang atong kapulisan. Wala nila hunahuna ang nabuhat ni former President Duterte nga tungod sa iyang pagprotektar sa iyang tinguha nga paghatag og kalinaw sa Pilipinas aron ang atong mga anak, atong mga apo ug atong umaabot nga henerasyon safe, luwas sa kadalanan, malayo sa droga ug kriminalidad. Apan unsa ang ilang gibuhat? Wala nila hatagi og due process. So ang ilang gibuhat usa ka pagkidnap. Matawag na to gikidnap si President or former President Rodrigo Duterte. Kaya siya giguyod, pasakay sa bus, unya dito, pasakay sa private plane. O kita na sayod nga ang kadtong ilang maniobrada
adunay partisipasyon ang Marcos administration. Siyempre, kay ang Pilipinas dili na miyembro sa ICC sukad niadtong 2019. Nibuwag ang Pilipinas niadtong 2019 ug wala nay jurisdiction ang ICC. So, before nga nadakpan, so wala pa nadakpan si President Duterte or sa panahon nga siya wala pa napasakay sa eroplano. Kung imong tan-awon ang website sa ICC, dili pa nimo makita ang warrant of arrest. Karon ila nang gi-edit. So, ang pagdakop ni Duterte usa ka political gisakyan sa atong mga politiko sa Pilipinas. Ila gayod nga ilang buhaton ang tanan aron ang mga Duterte mawagtang gyud sa libro sa kasaysayan. Kay sila nasayod o kitang tanan nasayod walay lain na makabag-o sa Pilipinas kundili si Duterte or si Sara Duterte. So, kung umaabot nga eleksyon sa 2028, walay lain nga mudagan pagka-presidente na adunay dako nga tsansa nga mudawog kung dili si Sara Duterte lang. So mao na, una ilang gi-impeach, ilang gipa-impeach si Sara Duterte. Ug karon ilang gipapreso si former President Duterte. Ang ilang pagdakop ni former President Duterte, dako nga kalapasan sa human rights. Nagsige giyaw-yaw kining ICC mahitungod sa human rights violation. Apan sila usa po di ay ka violator sa human rights. Kay sa ilang pagdakop ni President Duterte, wala siya hatagi og due process na nalatid sa ilang balaod sa Rome Statute sa ICC na ang usa ka dinakpan kinahanglan nga dalhon una sa local competent court aron ma-confirm ug ma-verify na valid ang warrant of arrest ug hatagan og gigayon na iyang i-question ang warrant batok kaniya. Apan sa sitwasyon ni former President Duterte, ilang giguyod ug ipusasan pa gani si Executive Secretary Medialdia, ipusasan. Makatarunganon ba na? Ila bang gisunod ang human rights? Wala nila sunda. Makaluloy si Tatay Digong. Daghan kanato ang naghilak, ityabaw, nabalaka, kay kini si former President Rodrigo Duterte, tigulang na. Glisod na ganig lakaw. 80 anyos, ang sunod simana, o hinapos ning bulana, mag-80 anyos na si former President Duterte. Ug atong nasayran nga, ang kining gisakyan ni former President Duterte nga private plane, di pa nag-iya daw sa usa ka adunahan congressman. Pandili nato masayran kung kinsa. Mamiligro ang atong freedom sa Pilipinas. Miligro ang atong kagawasan kay ang usa ka citizen, Filipino citizen, yanor day kayo nga kuhaon sa mga banyaga. Gani si former President Duterte, presidente pa kana. Unsa pa baka kita ang mga yanong lungsuranon? So akong awhagon atong mga kaigsuonang Pilipino, mga supporters ni Duterte, ug mga law-abiding citizen, mga peace-loving Filipinos, nga dili ta magpadala sa atong emosyon, dili ta magbuhat og kagubot, magprotesta kita, pero sa hapsay o sa linaw nga paagi,
protesta kita, peace rally, pan dili kita magbuhat og gubot kay kung ato ka ng buhaton mosamot nga wala na kitay kahigayonan pa. Wala na kitay kahigayonan nga makapili kung kinsa ang atong ibutar sunod nga eleksyon. So likayan nato ang pagbuhat og kagubot. Peace rally. Mao kanay importante ang atong buhaton karon. Dili nato hatagan og tsansa. Dili nato hatagan og higayon ang rehimeng Marcos na umulangtod sa posisyon. Kung atong buhaton ang kagubot may kahigayonan nga siya mo declare og martial law, kitang tanan wala na kahigayonan nga mopili sa atong gustong pilion among modala sa rinda sa kagamhanan. Ang lungsod nga nasayod may makahatag og kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat. We can do this the hard way, sir. Maniwala kayo. Andito na ako, sir. Paliligo ako na to, sir. Nabasa na ako. Paliligo ako, sir. Alam ko. Maligo naman talaga tayo lahat. Yes, sir. Yeah, please, sir. Tayo ko lang yun. Let's finish this. Walang darating kasi nakasarado tayo lahat dito. Sa morning sir, yung Other day, anong kasunod? Pag ilan na itong balik ko, maniwala kayo, let's do this the hard way. Try me, believe me. Nako, nakasakitan tayo, sir. I'm promising you. Dalawang prevail. Kaya nga kanina pa ako nagbibigay. Ako naman pagbigyan nyo. Baka pwede. Baka naman pwede pagbigyan nyo naman ako. Kami naman ang pinagbigyan ka, Kami- kung hindi na babalik, anong ibabalik pa namin? Kanina pa ako sa nagbibigay. Anong ibabalik sa amin? Maniwala kayo. Naniniwala ako sa inyo. May ano nga Sir, daw. naniniwala ako sa inyo. Maleta na ano. Dave, day time. Lahat ng mga dito na hindi si President Duterte, ilabas. Kumakain pa. Nakita mo kumakain? May ito You want may to hear the order? sa nila may. You want to hear the order? Anong gamit ng gari? Anong gamit niya dyan? Lahat ng mga dito, ilagay nyo na sa bus, please. May kunin ka ng jacket na. Ilagay nyo sa bus, please. Okay nyo na. Yung sama ito. Jacket mo. Ah, Pati yung si James, Hindi niya napatawag. tawa. Mapangin lang, saka may anak na ano. Pahirap ka naman. Pahirap ka naman. Hindi naman kayo, sir. Bakit kayo pinlubi yung ministro, maniwala kayo. Grabe naman ang ano mo, sir. Ang black man ako. Ministro na. Mr. President, please. As a former president, as a prosecutors, I do believe that you still believe in the majesty of the law. Ito lang nagsaseparate sa atin. Sa Give us an opportunity. Alam mo, huwag ka na Sa lang barbaro, magsalita, sir. sir. Tayo, sir, ay Kasi sumunod sa hindi batas. na- Hindi na kayo paniwala, sir. Sa totoo lang. You don't want to be anything. Hindi siya mag-wheelchair. Hindi siya mag-wheelchair. Hindi siya mag-wheelchair. Lalaki. Pagbigyan nyo na siya. Pagbigyan nyo. Ayaw, sir. If we will put it in writing, magkakaroon. I'll just get the president, sir, and bring it to the floor. Ano pa pinag-usapan natin? Kukunin mo ito. Mawawala na. Balik na naman tayo sa zero. Yun na nga, sir. Balik din tayo sa amin. Ikaw na nagsabi, right to counsel. We are here invoking our right to counsel. His right to counsel. Sir, I have sent over. Sir, constitutional I am right. now Sinabi in mo, the constitutional bringing the order. Huwag na lang Tinatanong kita tayo. kanina, Kakasakitan tayo dyan. anong Plaza Miranda, anong Miranda rights? Pilipinas o sa Hague? Sana ano ba? Di ba Nasa natin lugar natin? Okay? Kung
give us. I know, sir. I'm not afraid. Please, let's spare all of them. Show your statesmanship, sir. Let's spare all of them. I'm waiting. Take it, sir. I'm just. I'm waiting for my daughter and son. Sir, I assure you, sir, that your rights will be protected. we are also, how can you protect our rights? But they say that he is not guilty. How do we implement that if he's dead already? Sabihin nyo na sa amin. Pwede, sir. Paano mo lang anak mo? Ayoko magbigay ng order. Anak mo ba? Paano mo lang ang anak? Grabe ka naman. Magbigay ng order, sir. Kailangan namin mag-usap yung anak ko lang. Kami, isa lang anak kita niya po turunahan dito. Tayin mo yung anak, dalawang anak. Yung Hey, anak. Pastayin nyo na lang, sir. Kausap eh. Gusto magdala ng pagkain sa Ano, sir? gamit. Gusto, sir, ang panahon kanina pa, sir. Teka muna. Sir, Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. walang darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Nasa batas yan, sir. Dahil hanapan yung gate. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Kakapatong man. Pero hihilain ko yan. Sir President, kung masusunod dito ngayon, reklamo niyo na ako. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. oh. Diretso rin niyo ako sa aeroplano. Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention, sir. You see? Sir, di ba siya po yung talaga? You know that you've done your duty. Okay? You've done your duty. Alalayan lang si Presidente. Kayo